Ang kabataan ni Jacob ay puno ng kasiyahan at simpleng buhay sa isang maliit na baryo. Siya ay isang masipag at matulungin na bata. Ang kanyang ama na si Mang Tonyo ay isang trabahador sa isang factory. Si Aling Maring naman, ang kanyang ina, ay sumasaylin bilang isang labandera upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Bata pa lamang si Jacob ay tinutulungan na niya ang kanyang ina sa paglalaba. "Mama, tapos na po ako magsampay!" Masiglang sabi ni Jacob habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Salamat anak, malaking tulong ka talaga," tugon ni Aling Maring habang hinahaplos ang buhok ng anak. Kahit mahirap ang buhay, puno pa rin ng saya ang kanilang tahanan. Hindi malaki ang kinikita ng ama ni Jacob sa factory, ngunit sa sipag at tiyaga ng pamilya, nakakaraos sila. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, hindi kailanman narinig ni Jacob ang kanyang mga magulang na nagreklamo. Sa halip, lagi silang nagpapasalamat sa bawat biyayang natatanggap. Nasa ikatlong baitang na si Jacob, at isa siyang masipag na estudyante. Madalas siyang manguna sa klase at laging puno ng sigla. Ngunit nagsimulang magbago ang kanyang buhay na may bumisitang isang katrabaho ang kanyang ama sa kanilang bahay. "Jacob anak, ito nga pala si Tito Rodel mo," pakilala ni Mang Tonyo sa kanyang kaibigan mula sa factory. "Magandang araw po, Tito Rodel," magalang nabati ni Jacob habang iniaabot ang kanyang kamay. "Magandang araw din, Jacob. Aba, mukhang masipag itong batang ito, Tonyo," sagot ni Rodel habang umingiti at tinapik ang balikat ni Jacob. Sa unang tingin, mukhang mabait at maayos sa tao si Rodel. Madalas siyang bumibisita sa kanilang bahay at laging may dalang pasalubong para kay Jacob. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at mabuting pakikitungo ni Rodel, napansin ni Jacob na may kakaiba sa kanya. Madalas niyang ilibot ang kanyang mga mata sa loob ng kanilang bahay, para bang may hinahanap na kung ano. Isang gabi, habang naghahapunan, muling dumating si Rodel. Dala niya ang isang plastik na puno ng kakanin. "Naku, salamat Rodel ha. Lagi ka na lang may dalang pagkain." Pasalamat ni Aling Maring. Wala yun Maring. Para sa inyo talaga ito," sagot ni Rodel habang umupo sa mesa. "Jacob, eto, tikman mo itong paboritong kakanin." "Salamat po, Tito Rodel," tugon ni Jacob habang tinikman ang binigay na pagkain. Habang masaya silang nag-uusap sa hapagkainan, hindi maiwasang mapansin ni Jacob ang kakaibang kilos ni Rodel. Parang laging alerto at palingalinga ang kanyang Tito Rodel, para bang mahinahanap o binabantayan. "Naiwan ko pala yung cellphone ko sa sala," biglang sabi ni Rodel. Tumayo siya at mabilis na pumunta sa sala, na tila ba mahinahanap. "Rodel, okay ka lang ba?" tanong ni Mang Tonyo, na halatang nagtataka rin sa kilos ng kaibigan. Oo, okay lang. Hanap ko lang cellphone ko," sagot ni Rodel, pilit nang humingiti. Nang sumunod na mga linggo, patuloy na bumibisita si Rodel sa bahay nila Jacob. Ngunit tuwing naroroon siya, lagi may kutob si Jacob na gusto niyang mabilis na paalisin si Rodel. Pero dahil ayaw niyang pakialaman ang pagkakaroon ng kaibigan ng kanyang mga magulang, kinimkim na lamang niya ang kanyang nararamdaman. Isang hapon, habang naglalaro si Jacob sa bakuran, nakita niya si Rodel na muli silang binisita. "Tito Rodel, nandito na naman po kayo," bati ni Jacob na pilit na itinatago ang kanyang pag-aalinlangan. "Oo Jacob, may dala akong pasalubong ulit para sa'yo," sagot ni Rodel habang iniabot ang isang pakete ng tsokolate. "Salamat po Tito Rodel," tugon ni Jacob habang tinatanggap ang pasalubong. Habang nag-uusap si Rodel at ang mga magulang ni Jacob sa loob ng bahay, sinubukang makinig ni Jacob sa kanilang usapan mula sa bintana. "Tonyo, napansin ko lang, mukhang matagal-tagal na rin ang gamit niyo dito," sabi ni Rodel habang patingin-tingin sa paligid. "Oo nga, medyo luma na, pero ayos pa naman," sagot ni Mang Tonyo. "Bakit? May problema ba, Rodel?" Wala naman. Naisip ko lang, baka kailangan niyo mag-renovate. Alam mo na, para mas komportable kayo," sabi ni Rodel na tila may pag-aalala. "Salamat sa pag-aalala, Rodel, pero sa ngayon, mas importante yung mga pang-araw-araw naming gustusin. Pero balang araw, makakapag-renovate din kami," sabi ni Aling Maring na nakangiti. Habang naririnig ni Jacob ang usapan, lalo niyang naramdaman ang kakaibang kilos ni Rodel. Bakit tila interesado siya sa loob ng kanilang bahay? Bakit parang palaging may hinahanap?
Pagkatapos ng hapunan, habang pauwi na si Rodel, hinabol siya ni Jacob. Tito Rodel, bakit po ba lagi kayo nandito? Diretsong tanong ni Jacob. Jacob, kaibigan ng papa mo si Tito. Gusto lang din kayo makita at makasama. Sagot ni Rodel na tila nagulat sa tanong ng bata. Pero parang lagi po kayong may hinahanap dito sa bahay. Diretsong sabi ni Jacob. Wala yun Jacob. Nag-aalala lang ako sa kalagayan ng pamilya niyo. Sagot ni Rodel na pilit nang umingiti. Ngunit hindi mapanatag ang loob ni Jacob. Alam niyang mayroong kakaiba kay Rodel. At sa mga susunod na araw, unti-unti niyang matutuklasan ang tunay na intensyon ng taong tinatawag niyang Tito Rodel. Isang gabi, habang nag-aaral si Jacob sa maliit nilang mesa, narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga magulang mula sa kusina. Hindi niya maiwasang maging interesado sa kanilang pinag-uusapan. Maring, alam mo ba, inalok tayo ni Rodel na mag-invest. Sabi ni Mang Tonyo na may halong pananabik sa boses. Invest? Ano bang ibig mo sabihin, Tonyo? Tanong ni Aling Maring na halatang naguguluhan. Ayon kay Rodel, may alam siyang magandang negosyo na mabilis ang balik ng puhunan. Kaya pala kahit parehong factory worker lang kami, nagagawa niyang bumili ng kung ano-anong gamit at pagkain. Napansin din kasi niya na luma na ang mga gamit dito sa bahay, kaya inoffer niya sa akin na sumali. Paliwanag ni Mang Tonyo. Teka Tonyo, sigurado ka ba sa sinasabi niya? Baka naman mabiktima lang tayo ng scam. Uso pa naman yan ngayon. Sabi ni Aling Maring na may halong pag-aalala. Naiintindihan kita Maring, pero kaibigan ko si Rodel. At ilang beses na siyang tumulong sa atin. Wala naman akong nakikitang masama kung susubukan natin. Ang mabait na pakikitungo niya sa atin sa nakalipas na mga linggo ay sapat na dahilan para pagkatiwalaan natin siya. Tugon ni Mang Tonyo na may halong kumpiyansa. Magkano ba ang sinasabi niyang kailangan nating i-invest? Tanong ni Aling Maring na bahagyang kalmado na. 10,000 muna ang simula. Kung maganda ang resulta, pwede tayo magdagdag pa. Sabi ni Mang Tonyo. Sige Tonyo, subukan natin. Sana lang talaga tama ang desisyon natin. Pagpayag ni Aling Maring habang hinahaplos ang likod ng asawa. Nang sumunod na buwan, tuwang-tuwa si Mang Tonyo nang umuwi siya ng bahay. Maring! Jacob! Halika kayo dito! Sigaw niya mula sa pinto. Ano yun Tonyo? Tanong ni Aling Maring habang nagmamadaling lumapit. Doble ang ininvest natin. Yung 10,000 natin naging 20,000 na. Masaya ang balita ni Mang Tonyo. Totoo ba yan Tonyo? Ang bilis naman ng tubo. Sabi ni Aling Maring na hindi makapaniwala. Oo Maring, totoo yan. Sabi ni Rodel, kung gusto pa nating palakihin ang pera natin, pwede tayo mag-invest ng mas malaki. Paliwanag ni Mang Tonyo. Nako Tonyo, baka naman sumobra na tayo. Pero kung sa tingin mo ay okay pa rin si Rodel, sige subukan natin. Pero mag-iingat tayo ha. Paalala ni Aling Maring. Oo Maring, kakilala at kaibigan ko si Rodel. Imposibleng lokohin niya tayo. Sagot ni Mang Tonyo na may halong kumpiyansa. Nagdesisyon si Mang Tonyo na mag-invest ng 30,000, ang kanilang inipon sa loob ng ilang buwan. Bagamat may pag-aalala si Aling Maring, napapayag siya ng kanyang asawa dahil sa tiwala nila kay Rodel. Hindi nagtagal, masaya nilang napansin na mas lumaki pa ang kanilang pera. Jacob anak, alam mo ba kung gaano tayo kaswerte na nakilala natin si Tito Rodel mo? Sabi ni Mang Tonyo habang hawak ang balikat ng anak. Opo papa, mabait po siya at lagi may dalang pasalubong. Sagot ni Jacob. Oo nga anak, pero higit sa lahat, tinulungan niya tayong palaguin ang ating ipon, kaya lagi maging mabait sa kanya ha? Paalala ni Aling Maring. Opo mama, lagi po ako magpapasalamat kay Tito Rodel. Tugon ni Jacob. Habang lumilipas sa mga araw, lalo pa lumalim ang tiwala ng pamilya ni Jacob kay Rodel. Hindi nila inasahan na ang dating simpleng buhay nila ay magiging mas komportable dahil sa pag-aalok ni Rodel ng magandang pagkakataon. Isang hapon, habang naglalaro si Jacob sa labas, nakita niya dumating muli si Rodel. Dala-dala nito ang isang kahon ng prutas at ilang pasalubong. Tito Rodel, magandang hapon po! Masiglang bati ni Jacob. Magandang hapon din Jacob. Eto, may pasalubong ulit ako para sa'yo. Sabi ni Rodel habang iniaabot ang mga dala. Salamat po Tito Rodel! Sabi ni Jacob na may malaking ngiti sa labi. Anak, halika na sa loob. Magpasalamat ka na rin kay Tito Rodel mo.
sabi ni Aling Maring mula sa pintuan. Habang nasa loob ng bahay, muling nag-usap sina Mang Tonyo at Rodel tungkol sa mga susunod na hakbang sa kanilang pag-i-invest. Tonyo, sa tingin ko, mas maganda kung magdadagdag pa tayo ng kapital. Mas malaki ang tubo, mas malaki ang balik, sabi ni Rodel habang nagbubukas ng prutas. Oo nga Rodel, pero sigurado ka ba na ligtas pa rin ito? Ayaw kong mapasubo tayo. Tanong ni Mang Tonyo na bagamat may tiwala ay may kaunting pag-aalinlangan. Tonyo, matagal na tayo magkaibigan. Hindi kita papayuhan kung hindi ako sigurado. Lahat ng na-invest ko, na doble na. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Sagot ni Rodel na puno ng kumpiyansa. Sige Rodel, magtitiwala ako sa'yo. Pero sana maging maayos ang lahat. Sagot ni Mang Tonyo habang nakikipagkamay kay Rodel. Habang nag-uusap ang mga matatanda, hindi maiwasang maramdaman ni Jacob ang kasiyahan at kapayapaan sa kanilang tahanan. Sa kanyang murang edad, natutunan niya ang halaga ng pagtitiwala at pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng kasiyahang ito, hindi niya alam na ang kanilang simpleng buhay ay unti-unting magbabago. Ang bawat araw na dumaraan ay puno ng pag-asa para sa pamilya ni Jacob. Ang kanilang tiwala kay Rodel ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa bawat pagtaas, may mga pag-aalangan at pangamba pa rin. Ang bawat desisyon ay puno ng pag-asa at pananampalataya na ang kanilang piniling landas ay magdudulot ng magandang resulta. Isang araw, pag-uwi ni Mang Tonyo galing trabaho, agad siyang napansin ni Jacob na balisa at kabado ang ama. Halatang may mabigat na iniisip si Mang Tonyo. Kaya naman nang makita ni Aling Maring ang kanyang asawa, agad niya itong inaya sa kanilang kwarto para makapag-usap. Maring, kailangan nating mag-usap, sabi ni Mang Tonyo na may halong pagkabahala sa boses. Bakit Tonyo? Ano nangyari? Tanong ni Aling Maring habang sinusundan ng kanyang asawa na papasok sa kwarto. Pagkapasok nila, sinara agad ni Mang Tonyo ang pinto. Dahil manipis lamang ang pader ng kanilang munting bahay, naisip ni Jacob na makinig upang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tenga sa pader at malinaw niyang narinig ang usapan. Maring, hindi na nagpapakita sa trabaho si Rodel. Akala ko nung una absent lang siya, pero 1 linggo na siyang hindi pumapasok. Sabi ni Mang Tonyo na may halong takot sa boses. Ha? Paano yan? Tumawag ka na ba sa kanya? Tanong ni Aling Maring na halatang nag-aalala na rin. Oo, pero hindi siya sumasagot. Pati mga text ko walang reply. Sagot ni Mang Tonyo na nagpipigil ng luha. Tonyo, paano na yung investment natin? Di ba malapit na tayong sumahod? Tanong ni Aling Maring habang nagsisimula na ring manginig ang boses. Yun nga ang kinatatakutan ko Maring. Naka-invest tayo ng 50 mil kay Rodel. Paano kung hindi na siya bumalik? Sabi ni Mang Tonyo na halos mapaiyak na. Naku Tonyo, baka naman may nangyari lang sa kanya. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Puntahan natin siya. Mungkahin ni Aling Maring na puno ng pag-aalala. Oo, alam ko kung saan. Tara, pumunta na tayo agad. Sagot ni Mang Tonyo habang nagmamadaling nagbibihis. Habang nag-aayos ang kanyang mga magulang, hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Jacob. Alam niyang malaki ang perang naka-invest kay Rodel at natatakot siya sa maaaring mangyari kung hindi na ito may ibabalik. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik ang mga magulang ni Jacob sa bahay. Tulala ang mga ito at halatang nag-aalala. Baka sa kanilang muka ang pagod at pagkadismaya. Tay, ano po nangyari? Nahanap niyo po ba si Tito Rodel? Tanong ni Jacob na puno ng kaba. Hindi namin siya nakita anak. Mukhang umalis na si Rodel. Wala na siya sa bahay niya. Sagot ni Mang Tonyo na halos hindi makatingin sa anak. Tonyo, ano na ang gagawin natin? Paano na yung perang inipon natin? Tanong ni Aling Maring na nagsisimulang lumuha. Hindi ko alam Maring. Hindi ko alam. Sagot ni Mang Tonyo habang nakaupo sa silya at hawak ang ulo. Hindi maiwasang makaramdam ng lungkot at takot si Jacob. Sa murang edad, naramdaman niya ang bigat ng problema ng kanyang mga magulang. Ang dating masiglang tahanan ay napuno ng katahimikan at lungkot. Lumipas sa mga araw at unti-unting naramdaman ng pamilya ni Jacob ang epekto ng kanilang pagkawala ng malaking halaga. Ang dating masiglang tahanan ay napalitan ng mabibigat na usapan at pag-aalala. Tonyo, paano na tayo?
paano na mga pangarap natin para kay Jacob? Tanong ni Aling Maring habang nagluluto ng hapunan. Maring, gagawa ako ng paraan. Hindi ko hahayaan na tuluyan tayong mawalan ng pag-asa. Pero sa ngayon, kailangan nating magtipid at maghanap ng ibang paraan para kumita. Sagot ni Mang Tonyo na pilit nagpapakatatag. Sa kabila ng kanilang problema, patuloy pa rin silang nagsusumikap. Si Jacob, bagamat bata pa, ay nagpa siya na tumulong sa kanyang mga magulang sa abot ng kanyang makakaya. Tinulungan niya ang kanyang ina sa paglalaba at naghanap pa ng ibang paraan para makatulong. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang nagtanong si Jacob sa kanyang ama. Papa, hindi na po ba talaga babalik si Tito Rodel? Tanong ni Jacob na may halong lungkot sa boses. Anak, hindi ko alam. Pero kahit anong mangyari, dapat tayong magpatuloy. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sagot ni Mang Tonyo habang pinipilit ng huminti. Sa mga susunod na araw, patuloy na naghanap ng paraan si Mang Tonyo para maibalik ang kanilang nawala. Pinilit niya makipag-ugnayan sa mga kakilala at naghanap ng ibang oportunidad para kumita. Si Aling Maring naman ay lalo pang nagdoble kayod sa kanyang paglalaba. Tonyo, kailangan nating magtulungan. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Para kay Jacob. Sabi ni Aling Maring habang hawak ang kamay ng asawa. Oo Maring, para kay Jacob. Gagawa tayo ng paraan. Sagot ni Mang Tonyo habang pinipisil ang kamay ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanilang pagsubok, nanatiling buo ang loob ng pamilya ni Jacob. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ang naging sandigan nila sa harap ng kahirapan. Alam nila na darating ang araw na muling babalik ang kasiyahan at kapayapaan sa kanilang tahanan. Habang tinitingnan ni Jacob ang kanyang mga magulang, napagtanto niya ang tunay na yaman ng pamilya ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan. Siya ay nanatiling puno ng pag-asa na balang araw, muli silang babangon at magiging masaya. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang buhay ni Jacob sa nagdaang taon matapos ang pagtakas ni Rodel. Dahil sa pagkawala ng malaking halaga ng kanilang puhunan, napilitang mangutang ang mga magulang ni Jacob kung saan-saan para magkaroon sila ng pera. Ang perang ginamit nila pang invest kay Rodel ay naglalaman ng kanilang pambayad sa renta, pambayad sa tubig at kuryente, at pati na rin ang budget para sa pag-aaral ni Jacob. Tonyo, anong gagawin natin? Wala na tayong pambayad ng renta, pati yung pambayad ng kuryente at tubig, ubos na. Sabi ni Aling Maring na may halong takot at pag-aalala. Maghahanap ako ng malalapitan, Maring. Kailangan nating kumapit sa patalim. Sagot ni Mang Tonyo na punong-puno ng pangamba. Naging madalas ang pagpunta ng mga naniningil sa bahay nila Jacob mula sa mga inutangan ng kanyang mga magulang. Dagdag pa rito, may mga araw na wala silang kuryente at tubig dahil late na nakakabayad ng kanyang mga magulang. Kailangan niyong bayaran ng utang niyo, Tonyo. Hindi pwedeng puro pangako. Sigaw ng isang maniningil habang kinakalampag ang pinto ng bahay nila Jacob. Pasensya na po, ginagawa po namin ang lahat ng makakaya. Pagmamakaawa ni Mang Tonyo, habang bitbit ng mga barya na kanilang binibilang para pandagdag sa kailangang bayaran. Sinisigawan din sila na nagpapaupa sa kanila dahil sa umaabot na sa lampas isang buwan na late ang kanilang bayad sa renta. Tonyo, hindi ako pwedeng maghintay ng habang buhay. Kung hindi kayo makakabayad, mapipilitan akong palayasin kayo. Bulyaw ng kanilang landlady habang pinupukpok ang pinto. Patawarin niyo po kami. Gagawa kami ng paraan. Sagot ni Aling Maring na halos lumuhod na sa harap ng kanilang landlady. Ang ganitong klase ng pamumuhay nila ay umabot sa ilang buwan. Sa kasamaang palad, hindi na natais ni Aling Maring ang ganitong klase ng buhay. Na-stress siya ng sobra dahil sa dami ng kanilang problema. Nalaman din nito na buntis siya. At dahil alam niyang hirap na ang kanilang pamilya, sa kasalukuyan nilang pamumuhay, napagdesisyonan nitong umuwi na lamang sa probinsya para manirahan sa kanyang mga magulang. Tonyo, hindi ko na kaya. Buntis ako at hindi ko na kayang tiisin ang hirap na ito. Uuwi na ako sa amin sa probinsya. Sabi ni Aling Maring habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Maring, wag naman ganyan. Kailangan kita dito. Kaya natin to. Pagmamakaawa ni Mang Tonyo na may luha sa mga mata. Tonyo, kung hindi mo ko pinilit magtiwala kay Rodel, hindi tayo malalagay sa ganitong sitwasyon. Sigaw ni Aling Maring
habang naglalakad palabas ng pintuan. Walang magawa si Mang Tonyo at si Jacob para pigilan si Aling Maring. Kahit na patuloy pang umiyak si Jacob, ay desidido na ang kanyang ina sa pag-alis nito. Mama, wag po kayong umalis! Iyak ni Jacob habang yakap-yakap ang kanyang ina. Jacob anak, pasensya ka na. Kailangan kong umalis. Hindi ko na kaya ang ganitong klase ng buhay, sabi ni Aling Maring habang pinipilit na inaalis ang kamay ng kanyang anak sa pagkakayakap sa kanya. Naiwan si Mang Tonyo at Jacob sa kanilang bahay na puno ng utang. Mula nang umalis ang nanay ni Jacob, naging mas mahirap pa ang kanilang buhay. Dahil sa ang kanyang ama ang siya nagtatrabaho, pinilit ni Jacob na siya na ang kumilos sa bahay nila. Siya ang nagluluto ng kanilang almusal at natuto na rin siya ng iba't ibang gawaing bahay kagaya ng paghuhugas ng mga pinggan. Jacob anak, salamat sa lahat ng tulong mo. Alam kong mahirap ito para sa'yo, sabi ni Mang Tonyo habang hinahaplos ang ulo ng anak. Papa, kaya ko po ito. Gusto ko pong makatulong, sagot ni Jacob na may ngiti sa labi. Dahil sa maaga pumapasok ang kanyang ama sa umaga at pagod na itong umuwi sa gabi, hindi na nito natutulungan pa si Jacob sa pag-aaral nito. Dahil sa busy rin sa pagkilos sa bahay, madalas amoy usok ang uniforme ni Jacob kapag papasok sa eskwela. Para kasing masabayan ang maagang pagpasok ng kanyang ama at malutuan niya pa ito ng almusal, nagluluto si Jacob habang nakasuot ng kanyang school uniform. Jacob, bakit parang amoy usok ang uniform mo? Tanong ng kanyang guro isang umaga. Pasensya na po ma'am, nagluluto po kasi ako ng almusal bago pumasok, sagot ni Jacob na nahihiya. Matapos gumising si Jacob, naliligo siya at nagluluto ng kanilang agahan. Dahil rito, kumakapit sa damit niya ang amoy ng kanyang niluluto, na siyang naging dahilan para mabilis din itong mubaho. Dahil sa nahihirapan si Jacob na ibalanse ang kanyang buhay sa eskwela at buhay sa bahay, dumating ang mga araw na hindi na niya nagawa pang labhan ang kanyang mga uniform at kailangan niya itong suotin kahit hindi pa nalilinis. Dahil rito, madalas may mga mantsa na ang suot niya kapag pumapasok sa eskwela. Bakit parang marumi ang uniform mo, Jacob? Tanong ng kanyang kaklase na may halong pag-aalala. Pasensya na, hindi ko pa kasi natapos labhan kagabi, sagot ni Jacob na may pilit ng ngiti. Bumaba na rin ang performance niya sa klase. Dahil sa puyat, madalas siyang nakakatulog at hindi na mataas ang kanyang mga marka. Hindi na nagawa pang makapasok ni Jacob sa top 10. Jacob, ano nangyari? Bakit bumaba ang mga grades mo? Tanong ng kanyang guro habang ipinapakita ang kanyang report card. Pasensya na po ma'am, nahihirapan lang po ako mag-aral dahil sa mga gawaing bahay, sagot ni Jacob na may halong lungkot. Jacob, alam ko mahirap ang sitwasyon mo, pero kailangan mong magpakatatag. Kaya mo yan, sabi ng kanyang guro habang hinahaplos ang balikat niya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pilit pa ring lumalaban si Jacob. Sa kanyang murang edad, natutunan niya magpakatatag at magpatuloy sa kabila ng kahirapan. Bagamat puno ng lungkot at hirap ang kanilang buhay, nananatiling buo ang loob ni Jacob at ng kanyang ama. Papa, huwag po kayong mag-alala, kakayanin po natin ito, sabi ni Jacob habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Jacob anak, salamat at nandyan ka, hindi kita bibiguin, sagot ni Mang Tonyo na may luha sa mga mata. Dahil sa patuloy na pagbaba ng mga grades ni Jacob, napagdesisyonan ng kanyang guro na ipatawag ang kanyang mga magulang para makausap. Isang umaga, lumapit si Ma'am Santos kay Jacob. Jacob, kailangan ko muna makausap ang papa mo. Pakisabi na pumunta siya rito bukas, sabi ng guro habang nakatitig sa batang mukha ni Jacob. Opo ma'am, sasabihin ko po sa kanya, sagot ni Jacob na may halong kaba sa boses. Kinagabihan, habang naghahapunan, sinabi ni Jacob ang tungkol sa paanyaya ng guro sa kanyang ama. Papa, kailangan po kayong makausap ni Ma'am Santos bukas, sabi ni Jacob habang nakayuko. Bakit anak? May problema ba? Tanong ni Mang Tonyo na halatang nag-aalala. Opo papa, tungkol po sa mga grades ko, tugon ni Jacob na halos hindi makatingin sa kanyang ama. Kinabukasan, nagpunta si Mang Tonyo sa eskwelahan ni Jacob. Habang naghihintay sa opisina ng prinsipal, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong sasabihin ng guro ni Jacob, pero alam niyang hindi ito maganda.
Mr. Tonyo, pasok po kayo. Sabi ni Ma'am Santos habang tinatawag si Mang Tonyo. Salamat po, ma'am. Sagot ni Mang Tonyo habang pumasok sa opisina. Mr. Tonyo, gusto ko pong pag-usapan natin ang tungkol kay Jacob. Napansin ko po kasi na bumaba ang kanyang mga grades at madalas siyang natutulog sa klase. Panimula ni Ma'am Santos habang nakatingin kay Mang Tonyo. Pasensya na po, ma'am. Marami po kasing nangyayari sa bahay. Sagot ni Mang Tonyo na halos hindi makatingin sa guro. Naiintindihan ko po, Mr. Tonyo. Pero kailangan po nating tulungan si Jacob. Nakikita ko po kung gaano siya nagsusumikap. Pero kailangan niya ng suporta mula sa inyo. Sabi ni Ma'am Santos na may halong pag-aalala. Oo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat para matulungan siya. Pangako ni Mang Tonyo habang pinipilit ng umiti. Pag-uwi ni Mang Tonyo, nakita niya si Jacob na nag-aaral sa kanilang munting mesa. Doon niya tuluyang nakita kung gaano na lamang naghihirap ang kanyang anak. Ang dating masigla at puno ng pag-asa na si Jacob ay tila ba nawalan ng sigla. Jacob, anak, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganito nakahirap ang sitwasyon mo. Sabi ni Mang Tonyo habang upo sa tabi ng anak. Papa, ayos lang po ako. Kaya ko po to. Sagot ni Jacob na pilit ang humingiti. Anak, tutulungan kita. Nangako ako kay Ma'am Santos na gagawin ko ang lahat para tumaas ulit ang grades mo. Sabi ni Mang Tonyo na puno ng determinasyon. Ngunit sa tuwing nakikita ni Mang Tonyo na pati ang anak niya ay nahihirapan na rin, ang siyang naging dahilan para mas mamroblema siya lalo. Isang araw, umuwi siyang lasing, pilit na hinahanap si Maring. Maring! Nasaan ka na? Kailangan kita! Sigaw ni Mang Tonyo habang naglalakad ng pasuray-suray sa loob ng bahay. Papa, nandito po ako. Tutulungan ko po kayo. Sabi ni Jacob habang inaakay ang kanyang ama papunta sa kama. Jacob, pasensya ka na. Sana nandito pa si mama mo. Sabi ni Mang Tonyo habang humihikbi. Papa, ayos lang po. Nandito po ako. Sagot ni Jacob na pilit na pinipigil ang luha. Sa kasamaang palad, hindi isang beses lamang nangyari ang paglalasing ni Mang Tonyo. Sunod-sunod na araw ay lasing itong umuwi. Madalas ay hindi na nito nabibigyan ng pera si Jacob para pambaon nito o di kaya naman para may makain siya. Papa, kailangan ko po ng pambaon bukas, sabi ni Jacob habang tinutulungan ng kanyang ama na lasing. Wala na akong pera, Jacob. Pasensya ka na. Sagot ni Mang Tonyo na halos hindi na maintindihan ang sinasabi. Kahit na wala siyang pambaon, pilit pa rin pumapasok sa Jacob sa eskwela. Nakikisalo na lamang siya sa mga baon ng kanyang mga kaklase kapag may pagkakataon. Jacob, gusto mo ba ng pandesal? Sobra kasi ang baon ko, sabi ng kanyang kaklase na si Mario. Salamat, Mario. Malaking tulong ito, sagot ni Jacob na may halong hiya. Patuloy na bumaba ang performance ni Jacob sa klase. Dahil sa puyat at gutom, madalas siyang nakakatulog at hindi na nakakapag-concentrate sa mga aralin. Jacob, ano nangyari sa'yo? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Tanong ng kanyang guro habang nakatitig sa batang mukha ni Jacob. Pasensya na po, ma'am. Hirap lang po kasi ako sa bahay. Sagot ni Jacob na halos hindi makatingin sa kanyang guro. Jacob, alam ko mahirap ang sitwasyon mo pero kailangan mo magsumikap, sabi ni Ma'am Santos habang hinahaplos ang balikat niya. Nakapasa at umangat sa grade 5 si Jacob. Ngunit dahil sa mababa niyang grado, nalipat siya mula sa section 1 hanggang sa section 4. Ang paglipat na ito ay isang malaking pagbabago para kay Jacob, lalo na't hindi niya kilala ang kanyang mga bagong kaklase. Jacob, dito ka na lang sa section 4, sabi ng kanyang guro habang inaabot ang kanyang bagong schedule. Opo, ma'am, sagot ni Jacob. Pilit nang umingiti kahit na ang kanyang loob ay puno ng pangamba. Pagpasok niya sa bagong klase, agad niyang naramdaman ang mga matang nakatitig sa kanya. Dahil sa kanyang maduming suot at ang may usok na uniform, mabilis siyang naging tampulan ng tukso ng kanyang mga kaklase. Uy, sino yan? Bakit ang dumi ng uniform? Tanong ng isang kaklase na agad namang sinundan ng tawanan. Haha! Parang hindi naliligo si Jacob! Kantsaw ng isa pa. Ang bagong guro din ni Jacob na si Ma'am Perez ay halatang may hindi magandang tingin sa kanya. Jacob, bakit ganyan suot mo? Hindi ka ba marunong maglinis ng damit? Tanong ni Ma'am Perez
na may halong pag-aalipusta. Pasensya na po ma'am, wala lang po kasi akong oras para maglaba. Sagot ni Jacob na halos hindi makatingin sa guro. Naku, dapat matuto ka mag-ayos ng sarili mo, nakakahiya. Sabi ni Ma'am Perez na ikinatawa ng buong klase. Nagpatuloy ang buhay ni Jacob bilang grade 5, na pilit ibinabalanse ang buhay sa kanilang bahay at sa klase. Sa tuwing recess, natutulog na lamang siya. Wala kasing binibigay na pera ang kanyang ama, at dahil sa antok niya, natutulog na lamang siya sa isang sulok ng classroom. Jacob, bakit lagi ka natutulog tuwing recess? Tanong ng isa niyang kaklase. Wala lang, inaantok lang kasi ako. Sagot ni Jacob habang pilit na iniinda ang gutom. Madalas naririnig ng kanyang mga kaklase ang pagtunog ng kanyang sikmura, pero hindi na lamang nila siya pinapansin. At minsan pa nga ay kinakantsawan siya. Uy, gutom na si Jacob, baka naman gusto mong kainin ng upuan. Sabi ng isang kaklase na sinundan ng tawanan. Sa bahay nila Jacob, madalang na din makapag-uwi ng pagkain ang kanyang ama. Dahil dito, sinusulit ni Jacob ang bawat pagkain na nakukuha niya. May mga araw na ang 6 na pirasong monay ay hinahati niya para makapagtabi pa siya para sa mga susunod na araw. Papa, may dala po ba kayong pagkain? Tanong ni Jacob habang hinihintay ang kanyang ama na umuwi. Pasensya ka na Jacob, wala akong nakuha ngayon. Pero heto, may kaunting pera. Bumili ka na lang ng monay. Sagot ni Mang Tonyo habang inaabot ang ilang barya. Opo Papa, salamat po. Sagot ni Jacob na pilit na humingiti. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang nararanasan, pilit pa rin lumalaban si Jacob. Alam niya hindi siya pwedeng sumuko, lalo na at umaasa sa kanya ang kanyang ama. Isang araw, habang naglilinis ng silid-aralan, nilapitan siya ni Ma'am Perez. Jacob, kailangan mo mag-ayos ng sarili mo. Hindi pwedeng palaging ganyan ang itsura mo. Nakaka-distract ka sa klase ko. Sabi ni Ma'am Perez na halatang naiinis. Opo ma'am, pasensya na po. Sagot ni Jacob na pilit na pinipigil ang kanyang luha. Isang araw, umuwi ang ama ni Jacob na hindi lasing. Nagulat si Jacob dahil sa pagkakataong iyon ay may dala pang pagkain ng kanyang ama. Jacob anak, nandito na ako. Sabi ni Mang Tonyo habang inaabot ang isang supot na puno ng pagkain. Papa, may pagkain po tayo! Masayang sigaw ni Jacob habang yakap-yakap ang kanyang ama. Opo anak, kumain na tayo. Sagot ni Mang Tonyo habang inilalabas ang mga pagkain mula sa supot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakakain ng maayos na pagkain si Jacob. Ipinagluto siya ng adobo ng kanyang ama at may kasama pang prutas. Napakasarap ng kanilang hapunan na punong-puno ng kwentuhan at tawanan. Sa mga nagdaang araw, unti-unting umayos ang ama ni Jacob. Kahit nabaon pa rin sila sa utang, pinipilit na nitong magsikap para sa anak. Humingi ito ng tawad dahil naging mahina siya at inasa na lamang sa anak ang mga gawaing bahay. Jacob, patawarin mo ko ah. Naging mahina ako at pinabayaan kita. Sabi ni Mang Tonyo habang sila'y kumakain. Papa, wala po yun. Ang mahalaga po, magkasama tayo. Sagot ni Jacob na may ngiti sa kanyang mukha. Kapag umuwi si Mang Tonyo mula sa trabaho, tinutulungan niya si Jacob sa pag-aaral at siya na rin na naghuhugas ng mga pinggan. Dahil dito, may mga pagkakataon na nagagawa makapaglaban ni Jacob at nakakapasok siya sa eskwela na maayos ang suot. Kahit na paminsan-minsan ay amoy usok pa rin ito dahil sa pagluluto niya ng almusal. Papa, salamat po sa pagtulong sa akin. Mas nakakapag-aral na po ako ng maayos. Sabi ni Jacob habang naglalaba. Walang anuman anak. Ito ang dapat kong gawin bilang iyong ama. Sagot ni Mang Tonyo habang tinutulungan siya maglaba. Sa tuwing sinisingil sila ng mga pinagkakautangan, nakakabayad naman kahit kalahati lamang ang ama ni Jacob, na siyang naging dahilan para hindi gaanong magalit ang mga naniningil sa kanila. Tonyo, kalahati lang ulit? Tanong ng isa sa mga maniningil. Opo, pasensya na. Ginagawa ko po ang lahat para makabayad. Sagot ni Mang Tonyo habang inaabot ang perang pambayad. O sige Tonyo, basta wag lang kayong tatakas ha. Sabi ng maniningil na medyo nagbigay ng konsiderasyon. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaraanan, naging masaya na si Jacob. Humusay na siya sa klase at unti-unti nang umaangat ang kanyang mga grado. Sa kasamaang palad,
ang pagiging mahusay sa klase ang siyang naging dahilan para maging inggit sa kanya ang kanyang mga kamag-aral. Uy, tingnan niyo si Jacob. Bakit parang malinis na ang uniform niya? Sabi ng isang kaklase habang sila ay naglalaro sa recess. Oo nga, baka naman ninako lang niya yan. Sagot ng isa pa na may halong paninira. At may baon na rin siya ngayon. Baka naman nagnanakaw siya ng pera para may pambili. Sabi ng isang batang babae habang nag-uusap-usap sila. Dahil sa mga chismis na ito, naging tampulan muli ng tukso si Jacob. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kahit anong pagsisikap niyang umayos, ay tila ba may mga taong gustong hilahin siya pababa. Jacob, totoo bang ninakaw mo lang ang uniform mo? Tanong ng isa sa kanyang mga kaklase. Hindi totoo yan! Pinaghirapan namin to ng papa ko! Sagot ni Jacob na halos maiyak na. Sa kabila ng mga paninira at pang-aasar, patuloy pa rin lumalaban si Jacob. Alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon, pero hindi siya pwedeng sumuko. Sa tulong ng kanyang ama, nagpatuloy siya sa pag-aaral at pinilit niya magpakabuti. Papa, bakit po ba nila ako inaasar? Wala naman po akong ginagawang masama. Tanong ni Jacob isang gabi habang nag-aaral sila. Jacob, inggit lang sila. Alam ko mahirap, pero ipakita mo na mas kaya mong maging mabuti kahit na ano pa ang sabihin nila. Sagot ni Mang Tonyo habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Papa, gagawin ko po ang lahat para maipagmamalaki niyo ako. Sagot ni Jacob na may determinasyon sa kanyang boses. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na ipinapakita ni Jacob ang kanyang pagsusumikap. Hindi niya pinapansin ang mga chismis at pang-aasar ng kanyang mga kaklase. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon para mas lalo panggalingan at mag-aral ng mabuti. Jacob, bakit parang hindi ka na-affected sa mga sinasabi nila? Tanong ng kanyang kaibigan na si Mario. Alam mo Mario, natutunan ko na hindi ko dapat pansinin ang mga taong gusto akong hilain pababa. Ang mahalaga, ginagawa ko ang tama at ipinapakita ko na kaya kong maging mabuti. Sagot ni Jacob na may ngiti sa kanyang mukha. Habang pauwi si Jacob matapos ang klase, napansin niyang may isang kuting na pinagtitripan at inaabuso ng kanyang mga kaklase sa likod ng kanilang eskwelahan kung saan siya madalas dumaan. Dali-dali niya itong nilapitan at pinigilan ng mga kamag-aral. Tama na! Huwag niyo saktan ng kuting! Sigaw ni Jacob habang hinahatak ang ilan sa mga ito dahil pilit nilang sinisipa ang pusa. Bakit Jacob? Ano bang pakialam mo? Hype lang naman to! Balik ng isa sa mga kamag-aral niya, sabay sipa muli sa kuting. Wag nga! Ano bang problema niyo? Sabi ni Jacob na humarang para pigilan ang pagsipa. Pero sa halip ay natamaan siya. Napasigaw si Jacob sa sakit ng kanyang tagaliran. Dahil sa takot na marinig ng gwardya ang sigaw, nagsitakbuhan ng kanyang mga kaklase. Ano nangyari dito? Tanong ng gwardya habang papalapit kay Jacob. Nadapa lang po ako, sir. Sagot ni Jacob. Pilit na itinatago ang totoong nangyari para maiwasan ang gulo. Sigurado ka ba? Narinig kita mula sa malayo. Tanong muli ng gwardya, halatang nag-aalala. Opo sir, salamat po. Sagot ni Jacob habang pinipilit ng umiti. Nang umalis na ang gwardya, napansin ni Jacob na pilay ang paa ng kuting. Naawa siya rito kaya napagdesisyon na niyang iuwi na lamang ito. Halika na kuting, aalagaan kita. Sabi ni Jacob habang marahang binuhat ang maliit na hayop. Pagdating sa kanilang bahay, agad niyang ginamot ang kuting. Pinainom niya ito ng tubig at pinakain ng monay. Pinangalanan niya itong Muning. Habang pinagmamasdan ni Jacob si Muning, nakaramdam siya ng tuwa dahil sa wakas, may kasama na siya sa bahay. Nang umuwi ang kanyang ama, agad niyang napansin ang kuting. Jacob, saan galing ang pusa na yan? Tanong ni Mang Tonyo habang inaabot ang kanyang bag. Papa, nakita ko po kasi ito na inaabuso ng mga kaklase ko, kaya kinuha ko na lang po siya. Sagot ni Jacob habang kinukwento ang nangyari, pero hindi niya na sinabi na sinipa siya ng kanyang kaklase. Mabuti na lang at tinulungan mo siya anak, mabait kang bata. Sige, alagaan mo siya na mabuti ha? Sabi ni Mang Tonyo na mingiti sa labi. Salamat po Papa! Masayang sagot ni Jacob habang niyayakap si Muning. Habang natutulog si Jacob kasama si Muning sa kanyang higaan, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa kabila na lahat ng hirap at pagsubok na kanilang pinagdaraanan, nahanap niya ang kaligayahan sa simpleng bagay.
Sa gabing iyon, natulog si Jacob na may ngiti sa kanyang labi, kasama ang bago niyang alagang pusa na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at kasiyahan. Kinabukasan, pagpasok ni Jacob sa eskwelahan, may mga bulong-bulungan at tila ba may mga lihim na sulyapan sa kanyang paligid. Nang dumating ang guro, pinatawag niya muna si Jacob sa labas ng classroom, kasama ang kanyang mga kaklase na nang-api sa kuting kahapon. "Jacob, lumabas ka muna. Sumama ka sa akin," sabi ni Ma'am Perez habang tinatawag din ang mga kaklase ni Jacob na sina Ben, Carlo at Mark. Paglabas nila ng classroom, hinarap sila ni Ma'am Perez. "May isang mahalagang bagay akong gustong malaman. Nawawala ang class fund natin. Ang treasurer natin na si Carlo ang may hawak noon, pero kahapon ay hinawakan mo raw ang kanyang bag. Totoo ba ito?" Nanlaki ang mga mata ni Jacob at naalala ang nangyari kahapon. "Wala po akong kinuha, ma'am. Hinawakan ko lang po ang bag niya kasi pinipigilan ko sila sa pagsipa sa kuting." Sagot ni Jacob na nanginginig ang boses. "Totoo ba ito, Carlo?" Tanong ni Ma'am Perez habang nakatitig kay Carlo. "Hindi po totoo yan. Nung hinawakan niya ang bag ko, doon nawala ang pera." Sigaw ni Carlo na may halong galit. "Ma'am, hindi po talaga ako kumuha ng pera." Pagmamakaawan ni Jacob habang lumuluha. Ngunit kay Carlo naniwala si Ma'am Perez. "Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo, Jacob. Dalhin mo ang tatay mo bukas sa eskwelahan para mapag-usapan natin ito," sabi ni Ma'am Perez na may diin. Pagbalik sa loob ng klase, panay ang tingin ng mga kaklase ni Jacob sa kanya. Nararamdaman niya ang bigat ng kanilang mga tingin at mga bulong-bulungan. Lubusang nahiya ang bata at halos hindi siya makatingin sa paligid. Pagka-uwi ng bahay, agad na niyakap ni Jacob si Muning at umiyak ng umiyak. "Muning, hindi ko alam kung bakit nila ako pinaparatangan. Wala naman akong ginawang masama," sabi ni Jacob habang humihikbi. Nang umuwi si Mang Tonyo, agad niyang napansin ang lungkot sa mukha ng kanyang anak. "Jacob, ano nangyari?" Tanong niya habang inaabot ang balikat ni Jacob. "Papa, sinabi ni Ma'am Perez na nawawala daw po ang class fund at ako ang pinaghihinalaan nila. Wala po akong kinuha, Papa," sabi ni Jacob habang patuloy na umiiyak. "Jacob, alam ko na hindi mo magagawa yan. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita bukas at ipapaliwanag natin ang lahat," sagot ni Mang Tonyo habang niyakap ang kanyang anak. "Paano kung hindi sila maniwala, Papa? Paano kung patuloy nilang isipin na ako ang magnanakaw?" Tanong ni Jacob na puno ng pangamba. "Huwag kang mag-alala, anak. Magtiwala ka sa akin," sabi ni Mang Tonyo habang pinupunasan ang luha ni Jacob. Kinabukasan, pumasok si Mang Tonyo kasama si Jacob sa eskwelahan. Pagdating nila sa classroom, sinalubong sila ni Ma'am Perez. "Magandang umaga po, Mr. Tonyo. Kailangan po nating pag-usapan ang nangyari kahapon." "Magandang umaga rin po, ma'am. Nandito po ako para ipagtanggol ang anak ko. Alam ko po na hindi magnanakaw si Jacob," sagot ni Mang Tonyo na may halong kumpiyansa. "Naintindihan ko po kayo, pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Carlo, pwede bang sabihin muli kung ano ang nangyari?" Tanong ni Ma'am Perez habang nakatingin kay Carlo. "Kahapon po, nakita ko si Jacob na hinawakan ng bag ko. Pagkatapos nun, nawawala na ang pera," sabi ni Carlo na tila ba sigurado sa kanyang sinasabi. "Jacob, ano ang masasabi mo rito?" Tanong ni Ma'am Perez. "Ma'am, hinawakan ko lang po ang bag ni Carlo kasi pinipigilan ko sila sa pagsipa sa kuting. Wala po talaga akong kinuha," sagot ni Jacob habang pinipilit maging kalmado. "Naku ma'am, baka naman totoo ang sinasabi ni Jacob. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya magnanakaw," sabi ni Mang Tonyo na puno ng determinasyon. "Sa ngayon, wala pa tayong ebidensya kung sino talaga ang kumuha ng pera. Kaya hahayaan ko muna kayong umuwi. Pero patuloy tayo mag-iimbestiga," sabi ni Ma'am Perez habang hinahawakan ang kanyang noo. Habang pauwi, niyakap ni Mang Tonyo si Jacob. "Jacob, huwag ka mag-alala. Lalabas din ang katotohanan," sabi niya habang pinapalakas ang loob ng kanyang anak. "Magtiwala ka sa akin, anak. Hindi kita pababayaan," sabi ni Mang Tonyo muli habang hinihimas sa likod ng kanyang anak. Sa gabing iyon, natulog si Jacob katabi ang kanyang ama. "Salamat po, Papa," bulong ni Jacob habang niyakap ang kanyang ama. "Jacob, palagi ako nandito para sa'yo. Huwag kang mag-alala,"
Sagot ni Mang Tonyo habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Kinabukasan, nalaman nila Jacob at Mang Tonyo na mayroong CCTV sa likod ng eskwela kung saan nangyari ang lahat. Namutla si Carlo at ang kanyang mga kaibigan dahil sa makikita ng lahat kung paano nila inabuso ang pusa. Ngunit dahil ito rin ang magiging dahilan para mapatunayan nila na si Jacob nga ang siyang nagnakaw, pumayag sila na panoorin ang video. Sa loob ng opisina ng prinsipal, nagtipon ang lahat. Kasama sa mga manonood ay si Ma'am Perez, si Jacob at si Mang Tonyo, at si Carlo at ang mga magulang nito. Naging tahimik ang lahat habang sinisimulan ang pag-play ng CCTV footage. Narito na ang video, sabi ng gwardya habang inaayos ang monitor. Nang magsimula ang video, agad nilang nakita ang pang-aabuso ng mga bata sa kuting. Si Carlo at ang kanyang mga kaibigan ay walang awang pinagsisipa ang pusa. "Tama na! Huwag niyo saktan ang kuting!" Sigaw ni Jacob sa video habang hinahatak ang bag ni Carlo upang pigilan ang pagsipa. "Paki-pause nga muna," sabi ni Principal Ramirez. "Carlo, ano masasabi mo rito?" "Naku, pasensya na po. Mali po talaga ang ginawa namin." Sagot ni Carlo na halatang takot na takot. "Hindi ito tama, Carlo. Wala kayong karapatan na saktan ng hayop na yan," sabi ng ina ni Carlo habang namumula sa galit at hiya. "Sige, ituloy na natin ang video," utos ni Principal Ramirez. Nang ituloy nila ang panonood, nakita nila kung paano pinigilan nga talaga ni Jacob ang tatlong bata. Nakita din nila kung paano na lamang aksidenteng nasipa si Jacob at ang mabilis sa pagtakas ng mga bata. Narinig din nila ang hindi na pagsumbong ni Jacob sa gwardya at ang pagtulong niya sa napilay na pusa. "Jacob, bakit hindi mo sinabi agad na ganito ang nangyari?" Tanong ni Ma'am Perez na halatang nagsisisi. "Hindi ko po gustong magkaroon ng gulo, ma'am," sagot ni Jacob na halos mapaiyak na. Kahit na ipaulit-ulit pa nila ang video, wala silang nakitang pagkakataon na nagawang buksan ni Jacob ang bag ni Carlo. Napatunayan na hindi si Jacob ang nagnakaw. "Humingi kayo ng tawad sa kanya," sabi ni Principal Ramirez habang nakatingin kay Carlo at sa mga magulang nito. "Jacob, patawarin mo kami sa mga maling paratang," sabi ni Carlo habang umiiyak. "Patawarin mo rin kami sa ginawa ng anak namin," dagdag ng ama ni Carlo. "Lahat kami humihingi ng tawad, Jacob," sabi ng ina ni Carlo. "Narito, tanggapin mo itong kaunting pera bilang paghingi namin ng tawad at para na rin sa pag-aalaga mo sa pusa." Ngunit tinanggihan ito ni Mang Tonyo. "Hindi po namin matatanggap ang pera ninyo. Mas mahalaga ang dignidad ng anak ko kaysa sa anumang halaga," sabi niya na may diin. Matapos ang lahat ng usapan, umuwi si Jacob kasama ang kanyang ama. "Papa, salamat po sa pagdepensa sa akin," sabi ni Jacob habang humihikbi. "Jacob, palagi ako nandito para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mahalaga na alam natin ginawa mo ang tama," sagot ni Mang Tonyo habang hinahaplos ang ulo ng anak. Dahil sa mabuting gawa na ipinakita ni Jacob, napagdesisyon na ng prinsipal na ibalik si Jacob sa Section 1. Bukod sa pagiging mabuting bata, matalino rin talaga si Jacob. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unting umayos ang buhay eskwela ni Jacob. Habang si Mang Tonyo naman ay sinubukang muling kausapin si Maring. Unti-unti niya itong sinuyo, hanggang sa bumalik ito kasama ang isang sanggol na kapatid ni Jacob. Na makumpleto na ang pamilya ni Jacob, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Sa dulo, natutunan ni Jacob na ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa pera o materyal na bagay. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal at pagsasama ng pamilya. Ang bawat hamon at pagsubok ay nagiging mas madali kung magkakasama at nagtutulungan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang ipakita ang kabutihan at pagmamahal, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga nilalang na nangangailangan ng kalinga. At habang natutulog si Jacob katabi ang kanyang mga magulang at bagong kapatid, kasama rin si Muning na nakahiga sa kanyang tabi, alam niyang buo na ang kanyang mundo. Ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahal, pag-asa at pangarap na magkasama nilang tutuparin. Nasa puso ni Jacob ang aral na ang pamilya ang tunay na yaman sa buhay.